Sa pinakadulong bahagi ng bayan ng San Isidro, kung saan ang mga kalsada ay hindi pa tuluyang sinemento at ang mga bahay ay yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, naninirahan si Mang Tino. Isang matandang halos 70 taong gulang na, payat ang pangangatawan at tila lagi nang may bakas ng pagod sa mga mata. Wala na siyang asawa. Pumanaw si Aling Rosa 5 taon na ang nakalilipas dahil sa sakit sa baga. Wala rin silang anak na mag-aalaga sa kanya. Ang tanging kasama niya sa lumang barong-barong ay ang lumang kahoy na upuan, isang lamesang may bitakang gilid at ang retratong kupas na ng kanyang asawa. Araw-araw, maaga siyang nagigising, hindi dahil sa may alarm clock, kundi dahil sa gutom. Kapag naririnig niya ang tila kumakalam na tiyan, saka siya babangon, maghihilamos sa drum ng tubig sa labas, at maghahanda para sa isa na namang mahabang araw ng pamumulot ng bote at karton. Hindi siya pulubi. Iyon ang lagi niyang ipinagmamalaki sa sarili. Hanggat kaya ng katawan ko, hindi ako mamamalimos. Madalas niyang sambitin sa tahimik na umaga. Isang Lunes ng hapon, matapos ang kalahating araw ng pag-iikot sa palengke at sa gilid ng kalsada, halos wala siyang nakuha. Ilang plastik na bote at 2 pirasong karton lamang ang laman ng kanyang sako. Alam niyang kulang iyon para sa bigas na kailangan niya para sa susunod na 3 araw. Habang naglalakad siya pauwi, dumaan siya sa isang bahagi ng kalsada na hindi niya karaniwang tinatahak. May ginagawang drainage sa kanyang karaniwang ruta kaya napilitan siyang umiwas. Doon sa ilalim ng isang punong akasya na may malalapad na ugat, may napansin siyang kakaiba. Isang pitaka. Hindi ito ang karaniwang mumurahing pitakang nabibili sa bangketa. Itim ito, gawa sa makinis na balat at tila bago pa. Maingat niya itong dinampot at tinapik-tapik upang alisin na ng alikabok. Napatingin siya sa paligid. Wala namang tao. Tahimik ang daan. At ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga sasakyang dumaraan sa malayo. May-ari nito'y siguradong naghahanap na, bulong niya sa sarili. Umupo siya sa ugat ng puno at marahang binuksan ng pitaka. Napatigil siya. Makapal ang laman nito, hindi barya, kundi mga perang papel. Malilinis, nakatiklop ng maayos. Hindi niya agad binilang, ngunit sa kapal pa lamang ay alam niyang hindi iyon basta-basta halaga. Sa isang maliit na lagayan sa loob, may nakita siyang ID. Ngunit nang hilahin niya ito, blanko ang nakasulat. Walang pangalan, walang litrato, walang address. Nagkunot ang kanyang noo. Muli niyang tiningnan ang mga perang papel. Totoong pera, hindi peke. Ramdam niya ang bigat ng bawat tiklop sa kanyang mga daliri. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Napalingon siya, ngunit wala namang tao. Bumalik ang kanyang tingin sa pitaka. Hindi ito sa akin, mariin niyang sabi. Isinara niya ang pitaka at inilagay sa loob ng kanyang sako. Plano niyang dalhin ito sa barangay kinabukasan. Ngunit sa kanyang pag-uwi, may kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Tila ba may matang nakamasid sa kanya mula sa kung saan. Pagdating sa kanyang barong-barong, agad niyang inilabas ang pitaka at inilapag sa ibabaw ng lamesa. Umupo siya sa kanyang kahoy na upuan at matagal itong tinitigan. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa makinis na balat nito, nagbibigay ng tila kakaibang kinang. Kinuha niya muli at binuksan. Ang mga perang papel ay naroon pa rin, hindi nabawasan, hindi nadagdagan. Ngunit nang subukan niyang bilangin, napansin niyang tila hindi ito nauubos. Pinilang niya ang laman, 50,000 piso. Ibinukod niya ang kalahati at inilapag sa lamesa. Ngunit nang muli niyang tingnan ang loob ng pitaka, naroon pa rin ang parehong kapal ng pera. Parang hindi niya ito ginalaw. Napaatras siya sa pagkakaupo. Dahan-dahan niyang kinuha ang perang inilapag niya sa mesa at ibinalik sa loob. Muli niyang binilang. 50,000. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Nagkakamali lang ako, bulong niya. Ngunit nang ulitin niya ang proseso,
Maglabas ng 10,000 at isara ang pitaka at muli itong buksan, naroon pa rin ang buong halaga. Hindi nabawasan. Napaupo siya ng mariin. Hindi siya madaling maniwala sa kababalaghan. Lumaki siyang naniniwala sa sipag at tiyaga, hindi sa hiwaga. Ngunit ang nasa kanyang harapan ay hindi maipaliwanag ng karaniwang katuwiran. Sa labas, nagsimulang dumilim ang langit. Ang mga kuliglig ay nag-ingay at ang hangin ay tila mas lumamig kaysa karaniwan. Hinawakan niya ang pitaka at mariing nagsalita, "Kung ano ka man, hindi kita hiningi." Walang sumagot. Ngunit sa kanyang dibdib, may kakaibang tibok na tila may nagsasabing nagsimula na ang isang bagay na magpapabago sa kanyang buhay. Naisip niya ang mga araw na wala siyang makain. Ang mga gabing tanging tubig lamang ang laman ng kanyang tiyan. Ang mga panahong kailangan niyang mangutang sa tindahan, ngunit tinatanggihan dahil wala na siyang pambayad. Isang pitakang hindi nauubos ang laman. Kung totoo ito, maaari na siyang bumili ng bigas, gamot, at marahil ay maayos na bubong para sa kanyang bahay. Maaari niyang ayusin ang puntod ng kanyang asawa. Maaari niyang tulungan ang ilang kapitbahay na higit pang nangangailangan. Ngunit may takot na gumapang sa kanyang isip. Bawat biyaya ay may kapalit. Hindi niya alam kung ano ang kapalit ng pitakang ito. Maingat niyang isinara ang pitaka at inilagay sa ilalim ng kanyang unan. Humiga siya sa banig, ngunit hindi siya makatulog. Ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Sino ang naghulog nito? Bakit walang pagkakakilanlan? At bakit tila walang hanggan ang laman nito? Habang siya'y nakahiga, bigla niyang narinig ang mahinang pagkaluskos sa loob ng kanyang bahay. Napabangon siya at inabot ang kahoy na pamalo sa gilid ng dingding. "Tao po," mahina niyang tawag. Walang sumagot. Lumakas ang kanyang kaba. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa. Wala namang tao roon. Ngunit ang pitaka na inilagay niya sa ilalim ng unan ay nasa ibabaw ng lamesa. Nakatiklop, nakasara. Ngunit malinaw na wala na ito sa kanyang pinaglagyan. Nanlamig ang kanyang mga palad. Hindi niya maalala kung inilipat ba niya ito. Tiyak siyang inilagay niya iyon sa ilalim ng unan. Lumapit siya at maingat na hinawakan ang pitaka. Mainit ito. Hindi mainit dahil sa panahon, kundi tila may sariling init. Parang may buhay na dumadaloy sa loob nito. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya. Ang pitakang ito ay hindi basta naiwala. Ito ay napulot niya. At marahil siya ang pinili. Sa labas, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang yero sa bubong ay kumalansing. Ang mga anino sa dingding ay tila gumalaw. Mariing hinawakan ni Mang Tino ang pitaka at pumikit. "Kung ito man ay pagsubok," mahina niyang wika, "bigyan mo ako ng lakas ng loob na piliin ang tama." Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi lamang gutom at pagod ang laman ng kanyang gabi, kundi isang hiwagang nagsisimula pa lamang magbukas. Nagising si Mang Tino kinabukasan na tila hindi siya nakatulog ng maayos. Mabigat ang kanyang mga talukap at ang isip niya ay agad bumalik sa pitakang nakita niya sa ibabaw ng lamesa noong gabi. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa banig. Ang unang sinipat ng kanyang mga mata ay ang mesa. Naroon pa rin ang pitaka. Tahimik, hindi gumagalaw. Tila isang karaniwang bagay lamang na walang kakaiba. Lumapit siya at hinawakan niyon. Hindi na ito mainit, ngunit may bahagyang bigat na tila mas mabigat kaysa sa karaniwang laman nito. Umupo siya at binuksan muli. Naroon pa rin ang pera. Maayos ang pagkakatiklop. Malinis. Parang bagong kuha sa bangko. Huminga siya ng malalim. Hindi ito panaginip. "Ngayon ko malalaman ang totoo," mahina niyang sabi. Nagbihis siya ng kanyang kupas na polo at lumang tsinelas. Inilagay niya ang pitaka sa loob ng kanyang supot at lumabas ng bahay. Direkta siyang nagtungo sa pinakamalapit na tindahan. Sa tindahan ni Aling Pilar, nakapila ang ilang mamimili.
Nang siya'y makita ng tindera, napangiti ito ng bahagya. "O Mang Tino, may ipambabayad ka na ba sa utang mo?" Tanong nito, hindi naman may halong panunukso ngunit may bakas ng pag-aalinlangan. Tumango si Mang Tino. "Babayaran ko lahat ngayon." Napatingin ang ibang tao sa kanya. Inilabas niya ang pitaka at kumuha ng 5,000 piso. Inilapag niya sa harap ni Aling Pilar. "Bayad ko po sa lahat ng utang." Nanlaki ang mata ng tindera. "Mang Tino, sigurado ka? Sobra pa ito." "Isukli mo na lang," sagot niya ng payapa. Kinuha ni Aling Pilar ang pera at binilang. Matapos ibigay ang sukli, bumili pa si Mang Tino ng 2 sakong bigas, delata, tuyo, kape at ilang gamot para sa kanyang rayuma. Habang inaayos ang kanyang pinamili, muling binuksan ni Mang Tino ang pitaka. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naroon pa rin ang parehong kapal ng pera. Hindi nabawasan. Pinisil niya ang kanyang kamay upang tiyakin na hindi siya nananaginip. Totoo ang lahat. Tahimik siyang umuwi, dala ang mabibigat na supot ngunit magaang ang pakiramdam. Pagdating sa bahay, inayos niya ang mga binili at umupo muli sa harap ng mesa. Ilang minuto siyang hindi kumikilos. Ang tukso ay unti-unting sumisibol. Kung hindi nauubos ang laman nito, maaari siyang bumili ng mas maayos na bahay. Maaari siyang magpagawa ng maliit na tindahan. Maaari siyang mamuhay nang hindi na muling maghahanap ng bote at karton. Ngunit kasabay ng tukso ay ang takot. Ano ang kapalit? Upang subukin pa, kumuha siya ng 10,000 at inilagay sa isang lumang lata na kanyang taguan ng barya. Isinara niya ang pitaka at inilayo sa kanya. Lumipas ang 1 oras. Muli niya itong binuksan. Buong halaga pa rin ang nasa loob. Tumayo siya at naglakad sa loob ng maliit na bahay. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o mangamba. "Hindi ito para sa akin lang," wika niya sa sarili. Naisip niya si Lando, ang kapitbahay niyang may sakit ang anak. Ilang beses na siyang nakarinig ng pag-iyak sa gabi dahil walang pambili ng gamot. Naisip din niya si Aling Sela, ang matandang halos hindi na makalakad at nabubuhay lamang sa tulong ng mga kapitbahay. Kung totoo ang hiwagang ito, marahil hindi ito ibinigay upang siya lamang ang makinabang. Bandang hapon, nagtungo siya sa bahay ni Lando. Nagulat ang lalaki nang makita siya. "Mang Tino, napadaan po kayo?" Tumango siya at inabot ang sobre na may lamang pera. "Para sa gamot ng bata." Natigilan si Lando. "Mang Tino, hindi ko po kayang bayaran." "Hindi mo kailangang bayaran," mahinahong sagot niya. "Tulong lang." Nang makauwi siya, hindi niya maiwasang buksan muli ang pitaka. Hindi nabawasan ng laman. Ngunit sa unang pagkakataon, may napansin siyang kakaiba. Sa loob, sa pinakaloob na bahagi, may lumitaw na manipis na papel na wala roon kanina. Dahan-dahan niya itong hinila. May nakasulat. Hindi sulat kamay, kundi tila malinaw na nakaukit. "Ang biyayang walang hanggan ay para lamang sa pusong marunong magpigil." Nanlamig ang kanyang batok. Hindi niya inilagay ang papel na iyon doon. Tiyak siya. Muli niyang binasa ang mensahe. Para lamang sa pusong marunong magpigil. Ibig sabihin, may hangganan. Maaaring hindi sa pera, kundi sa paggamit. Umupo siya at nag-isip. Kung magpapakasasa siya, baka may mangyaring hindi niya inaasahan. Kung magiging sakim siya, maaaring magbago ang lahat. Sa labas, narinig niya ang sigawan ng ilang kabataan. May nag-aaway sa kanto dahil sa sugal. Napatingin siya sa pitaka. Isang iglap lang, kaya niyang maging pinakamayamang tao sa lugar na iyon. Ngunit gusto ba niyang kilalanin dahil sa pera? O dahil sa kabutihan? Hawak ang pitaka, mariin siyang nagsalita. "Hindi mo ako bibihagin." Tahimik ang paligid. Ngunit sa kanyang dibdib, may pakiramdam siyang may nakikinig. Gabing iyon,
mas mahimbing ang kanyang tulog kaysa nakaraang gabi. Ngunit bago siya tuluyang pumikit, malinaw sa kanyang isip ang isang pasya. Gagamitin niya ang hiwagang ito ng may hangganan. Hindi para sa luho, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa kabutihan. Ngunit hindi niya alam na ang tunay na pagsubok ay hindi ang pagtulong, kundi ang sandaling may magtatanong kung saan nanggagaling ang kanyang pera. At kapag dumating ang araw na iyon, hindi lamang ang kanyang budhi ang masusubok, kundi ang hiwaga ng pitaka mismo. Mabilis kumalat sa maliit na bayan ng San Isidro ang balita. Hindi man hayagan, ngunit may mga bulungan sa palengke, sa tindahan, at maging sa waiting shed sa kanto. May nagsabing nakabayad na raw si Mang Tino ng lahat ng utang. May nagsabing nagbigay siya ng malaking halaga para sa pagpapagamot ng anak ni Lando. May nagsabing bumili pa raw siya ng 2 sako ng bigas at maraming delata. Baka may kamag-anak sa abroad, hinuha ng ilan. Hindi kaya nanalo sa sugal, sabi naman ng iba. May ilan ding nagtaas ng kilay. Baka may nakita siyang hindi sa kanya. Hindi alam ni Mang Tino ang lawak ng usapan. Ngunit naramdaman niya ang pagbabago. Nang magtungo siya sa palengke kinabukasan upang bumili ng gulay, mas marami ang bumati sa kanya. May mga ngiti na tila may halong pag-usisa. May mga matang tila nagbibilang sa bawat galaw niya. Habang pumipili siya ng kamatis, lumapit si Kapitan Ramil ng barangay. "Oh, Mang Tino," bati nito, may magalang ngunit seryosong tono. "Balita ko maganda ang takbo ng buhay mo ngayon." Ngumiti si Mang Tino. "Pinagpapala lang po." "Ganon ba?" Sagot ng kapitan, nakapamulsa. "May nagsabi kasing may malaking pera kang hawak. Alam mo namang maliit lang ang bayan natin. Kapag may kakaiba, napapansin agad." Sandaling natahimik si Mang Tino. Hindi siya nagsinungaling, ngunit hindi rin siya nagkwento. "Wala po akong ginagawang masama," mahinahong sagot niya. "Kung may maitutulong ako, tinutulungan ko." Tumango ang kapitan, ngunit hindi tuluyang nawala ang pagdududa sa kanyang mukha. "Mag-ingat ka," dagdag nito. "Hindi lahat ng ngiti ay mabuti ang ibig sabihin." Pag-alis ng kapitan, nakaramdam si Mang Tino ng bahagyang bigat sa dibdib. Sa gabing iyon, umupo siya sa harap ng mesa at inilapag ang pitaka. Matagal niya itong tinitigan. "Hindi ako magnanakaw," wika niya. "Hindi ko ito inagaw." Muli niya itong binuksan. Naroon pa rin ang pera. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Sa pagkakataong ito, hindi papel ang lumitaw kundi isang manipis na anino sa loob ng pitaka. Parang gumalaw ang loob nito, tila may dumaan na bahagyang alon sa mga perang papel. Napaatras siya. Hindi ito hangin. Walang bintanang bukas. Walang galaw ang paligid. Muli niyang binasa ang naunang mensahe sa isip. Ang biyayang walang hanggan ay para lamang sa pusong marunong magpigil. Kinabukasan, mas marami na ang lumapit sa kanya. May lumapit na lalaking hindi niya kilala, si Arturo, na kamakailan lamang lumipat sa bayan. Nakasuot ito ng mamahaling relo at may dalang motor na bago. "Kay Mang Tino po ba ito?" tanong nito, nakangiti ngunit matalim ang tingin. "Oo. May balita kasi akong may hawak kayong kakaibang pera." "Hindi kakaiba," sagot ni Mang Tino. "Pinaghihirapan din." Bahagyang ngumisi si Arturo. "Talaga? Sa edad ninyo at sa kalagayan ninyo, biglang may ganitong pagbabago?" Hindi sumagot si Mang Tino. Lumapit pa si Arturo. "Kung may alam kayong paraan para kumita ng mabilis, baka pwede tayong magkasundo." "Nagkakamali ka," sagot ng matanda. "Wala akong negosyong inaalok." Nagbago ang ekspresyon ni Arturo. Sa ganitong mundo, Mang Tino, hindi pwedeng may sikreto ang isang tao nang hindi ito pinapakinabangan ng iba. Tahimik lamang si Mang Tino hanggang sa tuluyang umalis ang lalaki.
Pag-uwi niya, malinaw na sa kanya na ang hiwagang hawak niya ay hindi lamang biyaya. Ito rin ay magneto ng tukso at inggit. Upang subukin ang isa pang bagay, nagpasya siyang bumili ng materyales para ayusin ang bubong ng kanyang bahay. Tinawag niya si Ben, ang karpinterong kilala sa lugar. Habang inaayos ang bubong, napansin ni Ben ang bagong kahoy at yero. "Mang Tino, mukhang malaki-laki ang gastos ninyo sabi nito. "Konting ipon lang," sagot niya. Ngunit habang nagpapatuloy ang trabaho, napansin ni Mang Tino ang kakaiba. Sa tuwing gumagastos siya para sa sarili, may bahagyang panlalamig siyang nararamdaman mula sa pitaka. Parang mas mabigat ito, parang mas tahimik ang paligid. Ngunit nang magbigay siya ng pera sa simbahan para sa pagpapagawa ng sirang bangko, nakaramdam siya ng kakaibang gaan. Parang mas magaan ang pitaka sa kanyang kamay. Hindi nagbago ang halaga ng pera. Ngunit nagbabago ang pakiramdam. Gabing iyon, muling lumitaw ang manipis na papel sa loob ng pitaka. Dahan-dahan niya itong hinila. May bagong mensahe. Kapag ang yaman ay naging dahilan ng takot ng iba, ito'y hindi na biyaya kundi anino. Napapikit si Mang Tino. Ibig sabihin, hindi lamang ang paggamit ang sinusukat, kundi ang epekto nito sa kapwa. Sa labas, narinig niya ang mahinang yabag. May huminto sa tapat ng kanyang bahay. Hindi siya agad lumabas. Tahimik siyang nakinig. May dalawang boses. Dito raw nakatira. Tiyak may itinatago. Nanlamig ang kanyang dugo. Ang hiwaga ng pitaka ay hindi nalihim. At sa unang pagkakataon, naunawaan niya. Ang pinakamalaking panganib ay hindi ang kapalit ng pera, kundi ang mga taong handang gumawa ng masama upang makuha ito. Hindi agad gumalaw si Mang Tino habang naririnig ang mahihinang bulungan sa labas ng kanyang barong-barong. Sanay siya sa ingay ng gabi, sa tahol ng aso, sa kaluskos ng dahon, sa yabag ng mga kabataang umuuwi galing kanto. Ngunit ang naririnig niya ngayon ay iba. May layunin ang mga yabag. May hinahanap. Mahigpit niyang hinawakan ang pitaka na nasa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito itinago. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang isang bagay na tila kayang lumipat mag-isa. Ilang sandali pa'y may marahang katok. Hindi siya sumagot. May ikalawang katok, mas mariin. "Mang Tino," tawag ng isang pamilyar na boses. "Ako ito, si Lando." Bahagyang nabawasan ang kaba sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa pintuan at bahagyang binuksan iyon. Naroon si Lando, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Arturo, ang lalaking may matalim na tingin. "Anong kailangan ninyo?" tanong ni Mang Tino. Napakamot si Lando. "Pasensya na po. Si Arturo kasi, may gusto lang itanong." Sumingit si Arturo, diretso ang titig. "Hindi na tayo magpaligoy-ligoy, Mang Tino. May nagsabi sa akin na may hawak kayong pera na hindi nauubos." Tahimik ang matanda. "Hindi ako naniniwala sa chismis," patuloy ni Arturo. "Pero naniniwala ako sa pagkakataon. Kung totoo man yan, hindi ninyo kakayaning itago mag-isa." "Wala akong dapat itago," sagot ni Mang Tino. Ngumisi si Arturo. "Kung ganoon, papasukin mo kami." Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Alam ni Mang Tino na kung tatanggi siya, lalo lamang maghihinala ang mga ito. Ngunit kung papasukin niya, baka tuluyan nang mawala sa kanya ang hiwaga. Dahan-dahan siyang umurong at pinapasok ang dalawa. Maliit lamang ang kanyang bahay. Isang silid, isang lamesa, isang banig. Walang aparador na maaaring pagtaguan ng kung anuman. Agad napansin ni Arturo ang pitaka sa mesa. "Yan ba?" tanong niya, sabay turo. Hindi sumagot si Mang Tino. Lumapit si Arturo at hinawakan ang pitaka. Sa sandaling iyon, tila bumigat ang hangin sa loob ng bahay. "Buksan natin," sabi nito. Bago pa makapigil si Mang Tino, binuksan na ni Arturo ang pitaka. Tahimik.
Nakatitig si Lando. Nakatitig si Arturo. Sa loob, may ilang pirasong barya at 2 lukot na 10 piso. Wala ang makapal na pera. Nanlaki ang mata ni Mang Tino. Hindi ito ang laman kanina. Hindi siya nagsasalita, ngunit malinaw sa kanyang mukha ang pagkagulat. Ngumisi si Arturo. Ito ba ang sinasabing hindi na uubos? Walang maipaliwanag si Mang Tino. Dahan-dahan niyang kinuha ang pitaka at siya mismo ang tumingin. Barya lamang. Lumamig ang kanyang palad. Nagpalitan ng tingin ang 2 lalaki. Pasensya na, Mang Tino, sabi ni Lando, tila nahihiya. Mukhang tsismis lang nga. Lumabas sila ng bahay. Naiwang mag-isa si Mang Tino. Naupo siya ng marahan. Muling binuksan ang pitaka. Barya pa rin. Hindi siya natakot, ngunit may malinaw na unawa na unti-unting nabuo sa kanyang isip. Ang pitaka ay hindi nagpapakita ng hiwaga sa mga pusong may pagnanasa. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman niya ang bahagyang init sa kanyang kamay. Muli niyang sinilip ang loob. Unti-unting lumitaw ang mga perang papel, tila sumisibol mula sa kawalan. Hindi siya nagulat sa pagkakataong ito. Sa halip, napangiti siya ng bahagya. Pinoprotektahan mo ang sarili mo, bulong niya. Ngunit kasabay ng ngiting iyon ay ang pagbigat ng kanyang konsensya. Kung may kakayahang magbago ang laman ng pitaka, depende sa tumitingin, malinaw na may sariling batas ang hiwagang ito. Hindi ito basta kayamanan. Ito ay pagsubok. Kinabukasan, mas maingat siyang kumilos. Hindi na siya naglalabas ng malaking halaga sa publiko. Tahimik siyang tumulong sa pamamagitan ng paglalagay ng sobre sa pintuan ng nangangailangan o pagbayad ng hindi nagpapakilala. Ngunit ang anino ay hindi basta nawawala. Makalipas ang ilang araw, may dumating na sasakyan sa barangay. 2 lalaking nakapormal ang bumaba at nagtungo sa opisina ng kapitan. Bandang hapon, pinatawag si Mang Tino. Sa loob ng barangay hall, naroon si Kapitan Ramil at ang 2 hindi niya kilala. May ulat na may umiikot na malaking halaga ng pera sa lugar, sabi ng isa sa mga lalaki. At may nagsabing sa inyo raw ito nagsimula. Hindi ako gumagawa ng masama, sagot ni Mang Tino ng diretso. Hindi namin sinasabing masama, tugon ng isa pa. Pero kailangan naming tiyakin kung saan ito nanggagaling. Hindi siya makapagsabi ng totoo. Paano niya ipaliliwanag ang isang pitakang hindi nauubos? Tahimik ang kanyang tugon. Wala akong ninanakaw, wala akong niloloko. Pinagmasdan siya ng 2 lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango ang mga ito. Babantayan ka namin, sabi ng isa. Nang makauwi siya, malinaw sa kanya na ang hiwaga ay hindi lamang nakatali sa kanyang budhi, kundi pati sa mata ng batas. Muli niyang binuksan ang pitaka. May bagong mensahe sa loob. Ang lihim na hindi kayang dalhin ng isang tao ay unti-unting magiging pabigat. Napapikit siya. Marahil hindi sapat ang kabutihan lamang. Marahil darating ang araw na kailangan niyang pumili. Itatago ba niya ang hiwaga? O isusuko ito upang mapanatili ang kapayapaan? Sa labas ng kanyang bahay, muling dumaan ang motor ni Arturo. Hindi na ito simpleng pag-usisa. May plano na ang anino. At nararamdaman ni Mang Tino. Papalapit na ang mas mabigat na pagsubok. Mula nang ipatawag siya sa barangay, hindi na mapalagay si Mang Tino. Hindi siya natatakot sa kulungan. Wala naman siyang ninakaw. Ngunit ang hindi niya maipaliwanag ang siyang nagpapabigat sa kanyang dibdib. Paano niya ipagtatanggol ang isang hiwagang hindi niya rin lubos na nauunawaan? Sa umagang iyon, hindi muna siya lumabas upang mamulot ng bote. Naupo siya sa harap ng mesa at inilapag ang pitaka sa kanyang harapan. Hanggang kailan kita itatago? Tanong niya rito na tila ba may kausap. Tahimik ang paligid. Dahan-dahan niyang binuksan ang pitaka. Naroon ang makapal na salapi tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya agad natuwa. Sa halip,
Naramdaman niya ang bigat nito, hindi sa kamay, kundi sa konsensya. Kung ipagpapatuloy niya ang pagtulong lalo siyang mapapansin. Kung titigil siya, may mga taong aasa na mabibigo. Napatingin siya sa retrato ni Aling Rosa sa dingding. Kung ikaw ang narito, bulong niya, ano ang gagawin mo? Sa kanyang alaala, bumalik ang mga taon ng kahirapan nilang mag-asawa. Kahit kapos, hindi sila nangutang ng hindi nagbabayad. Hindi sila tumanggap ng biyayang may kapalit na kasamaan. Isang malinaw na desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi niya gagamitin ang pitaka para sa sarili. At hindi niya hahayaang maging dahilan ito ng kaguluhan. Bandang tanghali, kumalat ang balita na ang anak ni Lando ay kailangang dalhin sa lungsod para sa mas masusing gamutan. Kulang ang perang nalikom ng pamilya. Nakatayo si Mang Tino sa labas ng kanyang bahay, iniisip ang dapat gawin. Kung tutulong siya muli, tiyak na lalong lalakas ang usap-usapan. Ngunit kung hindi siya kikilos, maaaring malagay sa panganib ang bata. Tahimik siyang bumalik sa loob at kinuha ang pitaka. Hindi ito para sa takot, wika niya. Kumuha siya ng sapat na halaga at inilagay sa isang sobre. Ngunit sa halip na siya ang mag-abot, nagtungo siya sa simbahan at kinausap ang kura paroko. Padre, sabi niya, may nais po akong iabot para sa bata. Huwag ninyo nang banggitin kung kanino galing. Pinagmasdan siya ng pari ng matagal. Sigurado ka ba rito, Mang Tino? Alam mong may mga nagmamasid. Mas mabigat po ang konsensya kung wala akong gagawin. Tinanggap ng pari ang sobre. Sa gabing iyon, habang mag-isa sa kanyang bahay, muli niyang binuksan ang pitaka. Naroon pa rin ang pera. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi ito nagbigay ng gaan sa kanyang pakiramdam. Sa halip may lumitaw na bagong mensahe sa loob. Ang kabutihang may takot ay kalahati lamang ng tapang. Napabuntong hininga siya. Tama. Kahit gumagawa siya ng tama, may bahagi sa kanyang natatakot sa maaaring mangyari. At ang takot na iyon ang maaaring magdala ng maling pasya. Ilang sandali pa'y may malakas na katok sa pintuan. Hindi ito tulad ng dati, hindi mahina, hindi nag-aalinlangan. Matatag, mapilit. Pagbukas niya, naroon si Arturo. Mag-isa. Hindi mo kami maloloko, Mang Tino, malamig na sabi nito. Alam kong may tinatago ka. Wala akong tinatago. Lumapit si Arturo, halos magdikit ang kanilang mga mukha. Kung hindi mo ako isasali, sisiguraduhin kong wala ka ring pakikinabangan. Tahimik lamang ang matanda. Isipin mo, patuloy ni Arturo. Isang matandang walang pamilya. Sino ang maniniwala sa'yo kapag sinabi kong may illegal kang gawain? Hindi siya sumagot, hindi siya nakipagtalo. Matagal na niyang natutunan na ang galit ay hindi nilulutas ng galit. Pagkaalis ni Arturo, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Alam niyang hindi ito titigil. At sa unang pagkakataon, naisip niya, paano kung ang tunay na solusyon ay hindi ang paggamit ng pitaka, kundi ang pagbitaw dito? Umupo siya sa harap ng mesa. Kung ikaw ay biyaya, sabi niya, patunayan mong hindi ka sumpa. Tahimik ang hangin. Ngunit may kakaibang pakiramdam na gumapang sa loob ng silid, parang may naghihintay. At sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman ni Mang Tino na ang susunod niyang hakbang ang magtatakda kung mananatiling biyaya ang pitaka o tuluyan itong magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Tino na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Hindi dahil sa gutom o rayuma, kundi dahil sa banta na malinaw nang nakabitin sa kanyang katahimikan. Hindi na simpleng usap-usapan ang nangyayari. May taong handang gumamit ng pananakot upang makuha ang hindi naman niya hiniling. Tahimik siyang umupo sa harap ng mesa. Ang pitaka ay naroon, tila payapang bagay lamang. Ngunit alam niyang hindi ito karaniwang pag-aari. Kung susuko ako, bulong niya, may magbabago ba? Binuksan niya ito. Naroon ang pera,
Makapal, maayos, tila walang pakialam sa gulong dulot nito. Ngunit may bagong papel na muling sumingit sa loob. Dahan-dahan niya itong hinila. Ang kapangyarihang hindi mo hiniling ay susubok sa kung sino ka. Matagal niya yung tinitigan. Bandang hapon, dumating muli si Arturo. Ngunit hindi na nag-iisa. May kasama itong dalawang lalaki na hindi taga-barangay. Ang kanilang tindig at pananamit ay sapat upang magpahiwatig na hindi sila basta-bastang nakikipag-usap. Mang Tino, malamig na bati ni Arturo, napag-isipan mo na ba ang alok ko? Wala kang iniaalok. Gusto mo lang makinabang, sagot ng matanda ng mahinahon. Ngumiti si Arturo, ngunit walang kabaitan sa ekspresyon nito. Simple lang ang gusto ko. Kung totoo man ang chismis, hati tayo. Gagamitin natin ang pera para sa negosyo. Hindi mo na kailangang mamroblema. Ako ang bahala sa lahat. At kapag hindi ako pumayag, sumeryoso ang mukha ni Arturo. Hindi mo gugustuhin ang mangyari. Tahimik ang dalawang lalaking kasama niya, ngunit sapat na ang kanilang presensya bilang babala. Hindi umatras si Mang Tino. Wala kang mapapala sa akin. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumisi si Arturo. Kung ganoon, patutunayan natin kung gaano kakatatag. Umalis silang tatlo, ngunit malinaw ang mensahe. Pagkagabi, habang nag-iisa si Mang Tino, biglang nawalan ng ilaw sa buong bahay. Hindi naman bagyo. Hindi rin brownout sa ibang bahay. Nakikita niya ang ilaw sa kapitbahay sa maliit na siwang ng dingding. Sa kanya lamang madilim. Napatingin siya sa pitaka na bahagyang kumikislap sa mahinang liwanag mula sa labas. Muli niya itong hinawakan. Mainit. Mas mainit kaysa dati. Hindi ako natatakot, mahina niyang sabi, bagaman alam niyang may bahid ng kaba ang kanyang tinig. Sa labas, may narinig siyang yabag. May kumaluskos sa bubong. Hindi siya lumabas. Sa halip, naupo siya at inilapag ang pitaka sa harap niya. Kung may kapalit ka, mariin niyang wika. Ipakita mo ngayon, huwag sa pamamagitan ng takot. Biglang bumalik ang ilaw. Tumahimik ang bubong. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging mas magaan. Muli niyang binuksan ang pitaka. Walang pera. Nanlaki ang kanyang mga mata. Walang laman. Wala kahit barya. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinapasok niya ang kanyang daliri sa loob. Wala. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanya. Ganito ba ang kapalit? Bulong niya. Sa mismong sandaling iyon, may kumatok ng marahan sa pintuan. Hindi ito tulad ng kay Arturo. Hindi marahas, hindi mapilit. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Walang tao. Ngunit sa harap ng kanyang bahay, may isang maliit na kahon. Dinala niya ito sa loob at binuksan. Sa loob ay may sulat. Kapag pinili mo ang takot, mawawala ang biyaya. Kapag pinili mo ang katotohanan, babalik ang liwanag. Napaupo siya. Hindi niya pinili ang takot, ngunit hindi rin niya piniling magsabi ng totoo. Sa kauna-unahang pagkakataon, naisip niyang marahil ang tunay na pagsubok ay hindi kung paano niya gagamitin ang pera, kundi kung paano niya haharapin ang mundo ng walang lihim. Habang hawak niya ang walang lamang pitaka, malinaw sa kanya na may kailangang baguhin. Hindi sapat ang pagiging tahimik. Hindi sapat ang pagiging mabait. Kung nais niyang manatiling biyaya ang hiwaga, kailangan niyang harapin ang mga taong ginagamit ito para sa pansariling interes. At sa unang pagkakataon, hindi niya inisip kung paano protektahan ang pitaka, kundi kung paano protektahan ang katotohanan. Sa labas, narinig niyang muli ang motor ni Arturo na dumaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang matatag na pasya. Kung ito man ay laban, haharapin niya. Hindi gamit ang pera, kundi ang kanyang dangal. Magdamag na hindi nakatulog si Mang Tino. Ang pitakang walang laman ay nakapatong sa mesa, tahimik at tila ordinaryong bagay lamang. Ngunit para sa kanya,
Ito ay salamin ng kanyang kalagayan, isang lihim na hindi na maaaring manatiling nakatago. Sa unang liwanag ng umaga, bumangon siya na may malinaw na pasya. Hindi niya hahayaang ang takot ang magdikta ng kanyang mga susunod na hakbang. Hindi rin niya hahayaang ang hiwaga ang maging dahilan ng pagkawasak ng kanyang pangalan. Tahimik siyang naligo, nagbihis ng kanyang malinis na damit, ang polo na minsan lamang niyang isinusuot tuwing may mahalagang pupuntahan, at inilagay ang pitaka sa kanyang bulsa. Ngunit hindi niya ito binuksan. Hindi niya kailangang makita kung may laman o wala. Ang kailangan niya ay ang lakas ng loob. Direkta siyang nagtungo sa barangay hall. Nagulat si Kapitan Ramil nang makita siya roon ng maaga. "Mang Tino, may problema ba?" "Opo, Kap," sagot niya. "Gusto kong magsalita." Pinaupo siya sa loob ng opisina. Tahimik ang paligid, tanging ingay ng electric fan ang maririnig. "May mga chismis tungkol sa akin," panimula niya. "At may mga taong gustong gamitin iyon laban sa akin." Tinitigan siya ng kapitan. "Alam ko, may mga nagrereklamo, may mga nagsasabing may itinatago ka." Huminga ng malalim si Mang Tino. "May napulot po akong pitaka." Sandaling natahimik ang kapitan. Walang pangalan, walang may-ari, pero may laman. "Magkano?" tanong ng kapitan. Hindi agad sumagot si Mang Tino. Sapat para matukso ang tao. Sumandal ang kapitan sa kanyang upuan. "At ngayon?" "Ngayon," sabi ni Mang Tino, "gusto kong isumite ito sa barangay. Kung may maghanap, ibigay ninyo. Kung wala, kayo na ang magpasya kung saan ito dapat mapunta." Dahan-dahan niyang inilabas ang pitaka at inilapag sa mesa. Tahimik ang silid. Maingat itong kinuha ng kapitan at binuksan. Sa sandaling iyon, tumigil ang pag-ikot ng electric fan. Bahagyang kumislap ang ilaw. At sa loob ng pitaka, wala. Isang beses pa itong sinilip ng kapitan. "Wala naman itong laman, Mang Tino." Hindi nagulat ang matanda. Tumango lamang siya. "Ganon po ba?" Mahinahon niyang sagot. Sa loob ng kanyang dibdib, may kakaibang gaan na sumibol. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi siya nadismaya. Sa halip, tila may naalis na bigat sa kanyang balikat. "Kung wala pong laman," dagdag niya, "ibalik ninyo na lang sa akin. Baka sakaling may maghanap pa rin." Ibinigay ng kapitan ang pitaka. Habang palabas siya ng barangay hall, nakita niya si Arturo na nakatayo sa di kalayuan. May halong pagtataka at pagkainis ang mukha nito. Lumapit ito. "Oh, anong nangyari?" tanong ni Arturo. "Wala," sagot ni Mang Tino. "Wala akong itinatago." "Talaga?" mapanuring tanong nito. "Kung may gusto kang patunayan," dagdag ng matanda, "sabihin mo sa harap ng kapitan." Natahimik si Arturo. Ilang sandali pa'y umalis ito ng walang imik. Pag-uwi ni Mang Tino, umupo siya sa harap ng mesa at inilapag muli ang pitaka. Tahimik. Walang init. Walang panginginig ng hangin. Binuksan niya ito. Wala pa ring laman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pera ang hinanap ng kanyang mga mata. May maliit na papel na muli niyang nakita sa pinakaloob. Dahan-dahan niya itong hinila. "Kapag pinili mo ang liwanag, hindi ka mawawalan." Napapikit siya. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Ang hiwaga ay hindi nakatali sa pera. Nakatali ito sa kanyang pagpili, sa kanyang katapatan, sa kanyang tapang na harapin ang hinala kahit walang malinaw na paliwanag. Isinara niya ang pitaka at inilagay ito sa ibabaw ng mesa. Hindi sa ilalim ng unan, hindi sa bulsa. Hindi na niya ito kailangang itago. Habang papalubog ang araw, may kumatok sa kanyang pintuan. Si Lando. "Mang Tino," sabi nito, "nakauwi na ang anak ko mula sa lungsod. Mas maayos na ang kalagayan. Hindi ko alam kung sino ang tumulong, pero salamat." Ngumiti si Mang Tino. Ang mahalaga, gumaling siya.
Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang banig, may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Hindi niya alam kung babalik pa ang laman ng pitaka. Ngunit alam niya, hindi siya nabigo sa sarili. At kung may hiwagang babalik, ito'y hindi dahil sa pagnanais niyang yumaman, kundi dahil pinili niyang maging tapat. Lumipas ang ilang araw na tahimik ang lahat. Wala nang kumatok na may pananakot, wala nang pabulong na usapan sa palengke. Unti-unting nawala ang tensyon sa paligid ni Mang Tino, na para bang ang bayan mismo ay napagod na sa pagdududa. Sa kanyang maliit na bahay, nanatiling nakapatong ang pitaka sa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito binubuksan. Hindi niya hinahanap ang laman. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, bumalik siya sa dati niyang gawain, ang mamulot ng bote at karton tuwing umaga. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil iyon ang nakasanayan niyang marangal na paraan ng pamumuhay. Isang umaga, habang siya'y pauwi dala ang kalahating sako ng plastik, napansin niyang may ilang kapitbahay na kusa siyang tinutulungan buhati ng kanyang dala. "Salamat, Mang Tino," sabi ni Aling Sela. "Hindi ko makakalimutan ang tumulong sa akin noon." Hindi na niya itinama ang akala nito. Hindi na rin niya ipinaliwanag ang anuman. Ang mahalaga, may kabutihang naibalik. Pagdating niya sa bahay, naupo siya at napatingin sa pitaka. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may pakiramdam siyang kailangan niya itong buksan. Dahan-dahan niyang hinawakan iyon. Hindi ito mainit. Hindi rin malamig. Tahimik lamang. Binuksan niya. Saglit siyang natigilan. Naroon muli ang pera. Makapal. Maayos. Tila hindi kailanman nawala. Hindi siya napasigaw. Hindi siya napaatras. Sa halip tumahimik siya. May kakaibang pag-unawa na sumibol sa kanyang dibdib. Hindi ito gantimpala. Hindi ito pagbawi. Ito ay pagbabalik. Ngunit may bagong kahulugan. Sa loob ng pitaka, may manipis na papel na nakatiklop. Hinila niya ito. Ang biyaya ay hindi pag-aari. Ito'y ipinagkakatiwala. Napayuko siya. Ngayon niya tunay na naunawaan. Hindi siya may-ari ng hiwaga. Siya ay tagapag-ingat lamang. Kung paano niya ito gagamitin ay hindi para sa kanyang kaginhawaan, kundi para sa mas malawak na layunin. Makalipas ang ilang araw, dumating ang balita na ang lumang silid-aralan sa barangay ay tuluyan ng bumigay ang bubong matapos ang malakas na ulan. Walang pondo ang barangay para agad itong maayos. Nagpatawag ng pulong si Kapitan Ramil. Dumalo si Mang Tino, tahimik na nakaupo sa likod. Habang pinapaliwanag ng kapitan ang kakulangan sa badyet, may mga magulang na nag-aalala sa kaligtasan ng kanilang mga anak. "Kung wala tayong magagawa, baka kailangan mo nang itigil ang klase," sabi ng isang guro. Tahimik ang lahat. Ilang sandali pa'y tumayo si Mang Tino. "Kap," sabi niya, "kung papayag kayo, may nais akong ibigay." Napalingon ang mga tao. Hindi na ito tulad ng dati, wala nang bulungan, wala nang pag-aakusa. Tanging pakikinig. "Hindi ko kayang ayusin mag-isa," dagdag niya, "pero sapat para masimulan." Hindi niya binanggit kung saan nanggaling, hindi rin nagtanong ang kapitan. Tumango ito. "Kung bukal sa loob mo, tatanggapin namin." Sa pagkakataong ito, walang pagdududa sa mga mata ng mga tao. Pag-uwi niya, muli niyang binuksan ang pitaka. Naroon pa rin ang pera. Ngunit hindi na iyon ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Sa halip, iniisip niya kung hanggang saan ang kanyang responsibilidad. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya, napansin niyang mas malinaw ang kanyang paghinga. Mas magaan ang kanyang loob. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa layunin. Ngunit sa di kalayuan, sa may kalsadang madilim, nakatayo si Arturo, tahimik na nakatingin sa bahay ni Mang Tino. Hindi na galit ang nasa kanyang mukha, kundi pagkalito. Hindi niya maunawaan kung bakit, sa kabila ng lahat,
Hindi bumagsak ang matanda. At doon niya napagtanto. Hindi pera ang tunay na lakas ni Mang Tino, kundi ang paninindigan. At sa puntong iyon, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Hindi na laban ang susunod, kundi mas malalim na pagsubok. Kung hanggang saan kayang dalhin ng isang tao ang biyayang hindi niya pag-aari, ngunit buong puso niyang pinangangalagaan. Mabilis na naisagawa ang pagkukumpuni ng silid-aralan. Hindi marangya ang pagkakagawa, ngunit matibay at maayos. Nakangiti ang mga bata nang muling makapasok sa kanilang klase. May ilan pang magulang ang kusang nagboluntaryo upang tumulong sa pagpipintura at paglilinis. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Mang Tino na ang kabutihan ay nakahahawa. Ngunit hindi lahat ay nagbago ng sabay. Isang hapon, habang nakaupo siya sa labas ng kanyang bahay at tinatahi ang punit niyang sako, may lumapit sa kanya. Si Arturo. Hindi ito nakasakay sa motor. Wala ring kasamang tauhan. Mang Tino, mahinahon itong bati. Tumingin ang matanda. Anong kailangan mo? Umupo si Arturo sa kahoy na bangko sa tapat niya. Hindi agad nagsalita. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ako ang may mali, biglang sabi ni Arturo. Akala ko pera ang pinanggagalingan ng respeto ng tao. Hindi nagsalita si Mang Tino. Hinayaan niyang magsalita ang binata. Pero kahit anong gawin ko, hindi ako nirerespeto. Kinakatakutan lang. Bahagyang tumango ang matanda. Magkaiba ang dalawa. Napabuntong hininga si Arturo. Sabihin mo nga sa akin, Mang Tino, kung may pagkakataon kang maging mayaman, bakit hindi mo inuna ang sarili mo? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa isip niya, malinaw ang sagot, ngunit hindi iyon tungkol sa pera. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan, sagot niya sa wakas. Kapag naranasan mong mawalan ng mahal sa buhay, mawalan ng pag-asa, mawawalan ng halaga ang luho. Napayuko si Arturo. Hindi kita maiintindihan, sabi nito. Pero gusto kong subukan. Tumingin si Mang Tino sa kanya at sa unang pagkakataon, wala na siyang nakitang anino ng pananakot sa mga mata nito. Kung gusto mong magbago, sabi na ng matanda, magsimula ka sa maliit. Hindi na nila pinag-usapan ang pitaka. Hindi na ito mahalaga sa sandaling iyon. Pag-alis ni Arturo, pumasok si Mang Tino sa loob ng bahay at naupo sa harap ng mesa. Naroon ang pitaka. Tahimik, parang nakikinig. Binuksan niya ito. Naroon pa rin ang pera. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pakiramdam siyang gumapang sa kanyang dibdib, parang may oras na sinusukat. Muli, may papel na lumitaw. Ang biyaya ay hindi lamang pagsubok ng puso, kundi paghahanda sa pagbitaw. Nanatili siyang nakatitig sa mga salita. Pagbitaw. Ibig sabihin, darating ang araw na hindi na ito mananatili sa kanya. Hindi siya nalungkot. Sa halip, may kakaibang kapanatagan siyang naramdaman. Hindi naman talaga ito kanya. Sa mga sumunod na linggo, mas naging aktibo si Arturo sa barangay. Tumulong ito sa pagkukumpuni ng kalsada at nagbigay ng materyales sa ilang proyekto. May ilan pa ring nagdududa, ngunit unti-unting nabawasan ang takot ng mga tao sa kanya. Isang gabi, may kumatok sa bahay ni Mang Tino. Isang batang babae ang nakatayo roon, ang anak ni Lando. Inutusan po ako ni Papa, sabi nito, sabay abot ng maliit na sobre. Para raw po sa inyo. Pagbukas niya, may lamang ilang daang piso at isang maikling sulat. Hindi namin kayang tumbasan ang naitulong mo, pero gusto naming magsimula sa pagbabalik ng kabutihan. Napangiti si Mang Tino. Hindi dahil sa halaga, kundi dahil sa kahulugan. Nang gabing iyon, binuksan niya muli ang pitaka. Sa unang pagkakataon, mula nang bumalik ang laman nito, unti-unting numipis ang kapal ng pera. Hindi ito biglaan. Hindi ito pagkawala. Kundi marahang pagbawas na tila natural lamang. Hindi siya natakot. Sa halip, tumango siya. Handa na ako, bulong niya. Sa labas,
Tahimik ang hangin. Walang anino. Walang banta. Tanging isang pakiramdam na may isang yugto nang nagtatapos. At may panibagong umuusbong. At alam ni Mang Tino na sa susunod na kabanata ng kanyang buhay, hindi na ang hiwaga ng pitaka ang magiging sentro, kundi ang hiwaga ng mga pusong natutong magbahagi. Tumating ang umaga na tila mas maliwanag kaysa dati. Hindi dahil sa kakaibang sikat ng araw, kundi dahil sa katahimikang matagal nang hindi naramdaman ni Mang Tino. Wala nang bulungan sa palengke. Wala nang mapanuring tingin sa kanyang pagdaan. Ang kanyang pangalan ay hindi na inuugnay sa misteryo, kundi sa pagtulong. Sa loob ng kanyang maliit na bahay, nakapatong pa rin sa mesa ang pitaka. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Hindi na makapal. Hindi na mabigat. Hindi na ito tila may sariling tibok. Dahan-dahan niya itong hinawakan at sa pagkakataong iyon, wala siyang inaasahan. Binuksan niya. Ilang pirasong pera na lamang ang natira. Sapat para sa ilang araw na pangangailangan. Wala nang mahiwagang kapal. Wala nang pakiramdam na hindi ito nauubos. Tahimik niya itong tinitigan. Hindi siya nalungkot. Hindi rin siya nagsisi. Sa halip, may malinaw na pag-unawa na sumibol sa kanyang puso. Natapos na ang ipinagkatiwala sa kanya. Sa loob ng pitaka, may huling papel. Mas makapal ito kaysa sa mga nauna. Maingat niya itong hinila at binasa. Ang tunay na yaman ay hindi kailanman nasa kamay. Ito'y nasa pusong marunong magbigay. At sa tapang na marunong bumitaw. Napapikit si Mang Tino. Sa lahat ng mensaheng kanyang nabasa, ito ang pinakamalinaw. Hindi niya pag-aari ang hiwaga. Hindi rin niya kontrolado ang pagdating at pag-alis nito. Siya ay piniling maging tagapag-ingat, hindi ng pera, kundi ng pagkakataong gumawa ng tama. Lumabas siya ng bahay at naupo sa bangkong kahoy sa tapat nito. Dumaan si Arturo, bitbit ang ilang semento at kagamitan para sa ginagawang waiting shed sa kanto. Huminto ito sandali. Mang Tino, bati nito, may paggalang na sa tinig. Maayos ang ginagawa mo, sagot ng matanda. May natutunan ako, sabi ni Arturo. Hindi pala lahat ng pagkakataon ay para pagkakitaan. Ngumiti si Mang Tino. Hindi na nila kailangang pag-usapan ang nakaraan. Sa kabilang dulo ng kalsada, naroon ang ilang bata na naglalaro sa harap ng bagong ayos na silid-aralan. Mas maayos ang bubong. Mas maliwanag ang loob. Walang nakakaalam kung saan nagsimula ang lahat. At hindi na mahalaga iyon. Pagbalik niya sa loob ng bahay, muli niyang tiningnan ang pitaka. Isinara niya ito at inilagay sa loob ng isang lumang kahon kasama ng mga alaala niya kay Aling Rosa. Hindi bilang kayamanan, kundi bilang paalala. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumalik si Mang Tino sa payak na pamumuhay. Namumulot pa rin siya ng bote, ngunit hindi na kasing bigat ang kanyang hakbang. May mga kapitbahay na kusa nang nagbibigay ng pagkain kapag may sobra. May mga kabataang tumutulong sa kanya mag-igib ng tubig. Isang gabi, habang siya'y nakahiga sa kanyang banig, napatingin siya sa kisame. Tahimik ang paligid. Walang kumikislap. Walang mainit na bagay sa ilalim ng unan. Ngunit may kakaibang kapanatagan sa kanyang dibdib. Hindi na siya umaasa sa hiwaga. Hindi na siya natatakot sa pagkawala nito. Dahil sa huli, natutunan niya na ang biyayang pinakamahalaga ay hindi ang hindi nauubos na pera, kundi ang pusong natutong magtiwala, ang konsensyang nanatiling malinis, at ang tapang na pumili ng tama kahit walang nakatingin. Sa isang maliit na bayan ng San Isidro, maaaring nakalimutan na ng ilan ang tsismis tungkol sa mahiwagang pitaka. Ngunit hindi nila nakalimutan ang pagbabagong nagsimula sa isang matandang mahirap na piniling maging tapat kaysa maging mayaman. At sa bawat batang pumapasok sa maayos na silid-aralan,
Sa bawat kapitbahay na natutong magbahagi at sa bawat pusong nagbago, naroon ang hiwagang hindi kailanman mawawala. Hindi sa pitaka, kundi sa tao. Wakas,